kakayanin ko kung walang magsama, Lord. So, hallelujah, hallelujah, Lord Jesus. Lord, you're the King of Kings, Lord. You're the Lord of Lords. Hallelujah, hallelujah, Lord. Lord, you created the heaven and earth, Lord God. Hallelujah, Lord. Nothing is impossible for you, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, Lord. Lord, you are the greatest, Lord. You're the strongest, Lord God. Who can stand against you, Lord Jesus? Hallelujah, hallelujah, Lord. Lord, you're merciful God, Lord. You're a loving God. You're a gracious God. Hallelujah, hallelujah, Lord. Lord, you are faithful, Lord, even though I'm unfaithful, Lord God, Lord. Nananatili kang matapat, Lord God, kahit hindi kami tapat sa iyo, Lord God. Hallelujah, Lord Jesus, Lord. Napakabuti mo, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, Lord Jesus, Lord. Lord, we confess all our sins, Lord God, Lord. The things that we do, Lord God, that's against your will, Lord Jesus, Lord. Thank you, Lord. Thank you for everything, Lord God. Lord, thank you for dying for our sins, Lord God. Hallelujah, Lord God. Thank you, Lord, for even though we are red as scarlet, Lord God, you make us white as snow, Lord. Hallelujah, Lord Jesus, Lord. Lord, we entrust our lives to you, Lord God. We entrust our souls to you, Lord Jesus, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for this life, Lord God. Thank you, Lord, for calling us, Lord God. Thank you for choosing us, Lord God. Thank you for this breath of life, Lord God. Thank you for this day, Lord, that you have made, Lord God. Hallelujah, Lord Jesus, Lord. Lord, thank you for everything, Lord. Words are not enough to express our gratitude, Lord God. Hallelujah, Lord Jesus, Lord. What can we say, Lord, but to thank you, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. Lord, teach us, Lord, to become the salt and light of the earth, Lord God. Lord, mold us, Lord. Lord, I need your help on this one, Lord God. I cannot do it on my own, Lord Jesus. Fill me with your spirit, Lord. Lord, I don't have anything good, Lord God. Everything that's good is coming from you, Lord Jesus. I don't have anything, Lord. Wala akong pagmamalaki sa Lord God. Lord, even the knowledge and wisdom, Lord, that I have comes everything, Lord, with you, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. I acknowledge you, Lord, that I am nothing without you, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. Lord, teach me, Lord. Lead me, guide me, Lord God, on this Bible study, Lord God, Lord, that we will glorify you, Lord. Only you alone, Lord Jesus. Hallelujah, Lord God. Use me, Lord. Thank you for using me, Lord God. Thank you for using my life, Lord God, to glorify you and praise you and worship you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah to you all the glory and praises and honor. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Lord. Okay. So, yun po, no? Nung inassign po ako ni Pastora na mag-share ng word. So, pinag-pray ko sabi ko sa Lord, ano kaya tuturo ko? Sabi ko. So, ginawa ko. So, pag may gusto na para mag-rema sa akin na Bible verse kapag magde-devotion, yun yung i-share ko, Lord. Lumabas to, love your enemies. So, nung may verse kasi na specific dyan, so ginawa ko, binasa ko yung lahat na related na Bible verses. So, ito po yung napili natin, no? Luke 6:36. So, start na po natin. Ayun po yung natin. Tapos okay na. Yan na, joke lang. So, so yun po, no? Based dun sa Luke chapter 6, verse 27. So, pakibasa po. Messi. Go ahead. Luke 6, verse 27. But I say to you who hear, love your enemies, do good to those who hate you. Amen. So, napakaganda po, no? So, kapag babasahin po natin itong verse na to, usually ang sinasabi ng mundo, no? Mahalin mo yung mga pamilya mo, yung kaibigan mo, yun lang. Tapos na, diba? Tapos, yung may nag-aaway sila, iwain mo din. Yun yung sinasabi ng yung sa culture natin ngayon, di ba? Yung sinasabi ng mundo. Ngayon, usually, dyan din natin, alam din natin yung eye for an eye. Pag sinaktan mo, sasaktan din kita, gano'n, di ba? Pero sabi ng Lord, sabi niya, but I say to you who hear, love your enemies, do good to those who hate you. So, ang tanong ba, nung binabasa ko to, sabi ko, bakit, Lord? Bakit? Kailangan kong gawin na na mahalin ko yung kaaway ko. Eh, di ba pwedeng yung pamilya ko lang, yung mga kaibigan ko lang. Tapos sumayin ko yung nag-aaway sa akin. So, yun po, no, yun yung tanong sa atin. So, later on, malalaman natin kung bakit. Ano ba? Ay, nag-restart.
ano, Kasi Satan na I rebuke you in Jesus' name. May start siya, ano ba usap? Tapos nag-update ko, no? Power. namatay ako. Power. Meron kang ano dyan? May charger ba? Naka-charge, fully charge ko nung ano eh. Fully charge ko nung ano eh, nung tinanggol ko eh. Akala sa biyahe na lobat? Connect, guys. Ayan. Ano ba yan? What happened? Check. What happened? What is that? Isang burst pa lang, isang one burst pa lang, ngayon na. Okay lang yan. Isang one twist. Wala ko yung plot twist. Mamaya pa daw kayo sasabihin. Wala akong makita. Yan. Wala pa. So, ngayon, yung nasa tanong natin, mamaya pa makasagot. Ang ganda. Saan ka pinicture namin? Gusto ko basta dito sa ano ko eh. Praise the Lord. Thank you, Lord. Lord, yan. Paragliding. Ano ba tubig? May tubig siya. Hey. Yan. Pero nandito na siya oh. Ba't hindi siya nag-try yung... Hindi yata naka ano eh. Check mo, baka naka-extend display. Try mo i-duplicate Yung lang. SDMI na connect. Control P pare. Scanning ba? Yes. Yan. Naka-ano nga ba? Nagpapaano. Ayaw mo nga. Ikaw nga, kinakabahan yung laptop ko eh. Kinakabahan na siya. Sabi sa'yo, kinakabahan yung laptop ko eh. Hindi mo mahal. So yun po, no? Ulitin lang natin ano ba yung pinag-usapan natin. So, yun. Next naman po is... bakit? So, sige po, basahin niyo na po yun. Ate, Luke may... 6:28. Bless those who curse you and Pray for those who spite. spite Ano yun? Spitefully use you. So, sa Tagalog po, no, pag translate natin ito sa Tagalog, ang ibig sabihin po is pagpalain niyo yung sumusumpa sa inyo at ipinalangin ang mga nang-aapi sa inyo. So, usually, kapag, like ako, no, nung hindi pa ako nakakilala, kapag, for example, minura ka, makagalit ka, pupurahin mo din, no? Tapos kung, syempre, kapag may ginawang hindi maganda sa'yo, gusto mong gantihan. Tapos parang, kapag ginantihan mo, oh, yan, sarap sa feeling, gano'n, no? Pero kapag, ngayon, pero ang ano kasi, so, ang sabi kasi, hindi kasi yung will ni Lord para sa atin, ano? Pero yung, so, ang tanong bakit, imbis na ano, question na naman, so bakit Lord, bakit kailangan mo yung mga nagsumusumpa sa akin, yung mga nagmumura sa akin, kailangan ko pag-pray. Kasi in reality, ang hirap eh, no? For example, yung kaaway ko, no? Sinabi no, dami hindi maganda sinabi sa'yo. Naturally, ang magiging reaction natin, mga galit ka tapos gusto mong balikan. So, pero hindi yung sinasabi ni Lord eh. Sabi niya, pag-pray mo eh. So, in reality, mahirap i-apply, no? For example, sige, pag-pray na lang kita. God bless you. Ganun, no? Like, what? So, ang hirap. So, ngayon, pero bakit niya ganyan yung sinasabi sa atin ni Lord, no? So, dalawa na, ang ulit na naman, yung ganun. So, next naman po is, ano po? To him who strikes you on the one cheek, offer other also. And from him who takes away your cloak, do not withhold your tunic either. So, ang galing po, no? So, for example, kapag sinampal ka, nung example ito, nung si Lord Jesus, nung sinampal din siya, hindi naman siya nag-retaliate, no? Hindi siya gumanti. So, ayun. So, yung parang sinasabi sa atin ng Lord na huwag mong, huwag mong bayaran yung evil na ginawa sa'yo ng another evil. Kasi, hindi naman makaka-cancel yun, no? So, for example, pag sinampak ka, huwag mo rin sapakin. So, huwag mo gantihan kasi, ay, huwag mas mabuk. Pero, syempre, ito yung reality, mahirap din i-apply yun. So, yun yung gusto kong ituro sa atin ni Lord, no? So ngayon, hindi pa rin natin alam kung bakit, no? So, bakit Lord? Bakit po ganito yung turo niya sa amin, no? So, next one po is,
Bro, paano nga? Give to everyone who asks of you, and from him who takes away your goods, do not ask them back. Luke 6:30. Yun. So, kung isipin din po, no, in practice, no, for example, kapag may Asks. may binayaran ka or may binigay ka, usually, naiisip natin, mabalik pa kaya niya yung inutang niya sa akin, no? So, for example, no, kapag may nangutang sa atin, usually, hindi natin makakalimutan yun, no? Pero ang sinasabi sa atin ni Lord na, na kapag may binigay ka, huwag ka na rin, huwag mo na i-expect na, may balik sa'yo. So, ang tanong ko, bakit Lord? Bakit? Apat na! So, ngayon, no? Hindi ko pa rin, Lord, hindi ko pa rin mabasa dito kung ano yung reason kung bakit kailangan mong gawin to, Lord. So, kasi, yun po, parang sinasabi ko lang dito, parang as an auditor din po. For example, parang kapag may nakita kang problema, hindi mo siya agad i-judge. Bakit? Kailangan mong malaman ano yung root cause. Magtatanong ka na, parang ang tawag doon sa iba naman is yung root cause analysis. Pag tatanong mo, bakit kaya ganun? Pag may sinabi sa'yo, bakit kasi ganun? Hanggang malaman mo kung ano yung reason. So ngayon, kailangan parang ganun ginagawa namin. Natatanong tayo kay Lord, Lord, bakit po ganito yung tulong niyo sa amin? So, nung binabasa ko din yung verse na to, ganun din yung flow ng pagbasa ko. Bakit? Ganun, Lord. So, yun, next verse po is yung... And just as. So, next mo, sige po, Ate Levi. Luke Levi. 6:31, and just as you want men to do to you, you also do to them likewise. So, ito din po, no, narinig din natin to usually yung golden rule, no? Kung anong gusto mong gawin ng iba sa'yo, gawin mo din sa kanila. Pero hindi pa rin nasasagot kung bakit natin kailangan gawin to. No? Next na verse po is, no? Ayan. So, Ate, Luke 6:32. But if you love those who love you, what credit is that to you? Or even sinners love those who love them. Amen. so nung nababasa ko po to, parang, now we're talking. Ganun na, Lord, medyo nagkakaroon tayo ng, nagme-make sense na. So parang ngayon, nung binabasa ko, Lord, medyo na make sense. So ano nga ba yung pagkakaiba natin sa yung mga nabubuhay sa kasalanan? Kung minamahal nga lang natin yung mga mahal natin. Kahit yung mga nabubuhay sa kasalanan, minamahal din naman yung mahal nila. Inaaway din mo yung kaaway nila. So anong difference natin, di ba? So yun yung sinasabi sa atin ng Lord, no? So next one is, Ate, Grace. And if you do good to those who do good to you, what credit is that to you? For even sinners do the same. Yeah, sabi po na. So parang same lang sa previous verse, no? Parang sinasabi nga ni Lord, no? What credit is that to you? Sabi niya, kung ganun din ginagawa mo, di ba? Wala kayong pagkakaiba. So parehas lang tayo, no? So next po is, next one po is Ate Ann. And if you lend, Luke 6 verse 34, and if you lend to those from whom you hope to receive back, what credit is that to you? For even sinners lend to sinners to receive as much back. Amen, no? Parang another example din po, no? Ngayon nagkakaroon ng sense yung bakit. Medyo nakasagot na yung ano natin. Kung bakit ganun yung pinuto sa atin, yung pinocommand sa atin, no? Tapos, meron din ako na, hindi ko lang sino nagsabi nun, parang kapag tumulong ka, no? Tapos lagi tatanungin mo ba na parang hinihintay mo magbigay, parang tanawin ng tao yung utang na loob nila. Di ba? Parang kung nagtumulong at nag-e-expect ka, ang tanong, tumulong ka ba talaga? Di ba? Kasi kapag may nag-e-expect ka ng hindi siya tulong parang siyang transaction. Kasi may binigay ako, so nag-e-expect ako na may babalik ka sa akin. So transaction po yun, no? So next verse po is, sige po, Ate Jam. Sige, ito na lang. Wala ko. But love your enemies, do good, and lend hoping for nothing in return, and your rewards will be great, and you will be sons of the Most High, for He is kind to the unthankful and to the. So ito po, napakaganda po ng sabi ng Lord dito, no?
No? Parang dito yung ano ko yung He is kind to the unthankful and needy. Kasi nung nabasa ko to, parang ako nga din to Kasi sabi ko, nga no Lord, no? Ang dami mong yung binibigay na blessing sa akin. Ang dami ko rin kasalanan. Pero yung grace niya, yung mercy, napaka-sufficient pa rin. Covers me, sabi ko. Napakabuti ng Lord, no? So parang isa example din to nung yung parang sa verse before to, no? So parang yun nga, kapag may binigay ka or may tumulong ka, huwag ka na mag-expect na ano. Kasi alam naman natin na yung Lord yung magbabawi sa atin. Alam na, kahit walang ibang nakakakita, alam ng Lord kung gaano ka tumutulong sa kapwa natin. Amen. So last po is si Bro. Ikaw na. Therefore, be merciful just as your Father also is merciful. Luke 6 verse 36. So ito po yung last na ano, no? So binasa ko, parang ito na yung sagot. Sabi ko, that's why. Kasi yung tanong ko nung una, ba, yung tanong natin yung una, di ba? Yung sa unang mga verses, di ba? Ito yung mga commandments niya na mahalin mo yung mga kaaway mo, ba? Tapos i-bless mo yung nag-curse sa'yo, nagmumura sa'yo, di ba? Ang galing nga. Tapos kapag sinapak ka, sinampal ka, bigay sa kaliwa, bigay mo ang kanan. Pero syempre hindi naman. Mahirap i-apply yun. In reality, di ba? Pag sinapak ka sa kaliwa, hindi. So, yun po, ano? So, para sa akin ito, nasasagot po ito yung ito yung kumbaga under feeling. Ito yung pinaka-foundation. Kung bakit ganun yung command natin sa atin ng Lord. Kasi dapat maging merciful tayo kasi nga ang Diyos nga naging merciful sa atin eh. So nung nireflect ko yung sarili ko dito sa dun sa verse na to, sabi ko, oo nga, no? Kasi ang inisipin mo, ang dami kong nagawang pagkakamali, no? Ang dami nating nagawang mga kasalanan. Si Lord nga, hindi niya man na-deserve na mamatay sa krus eh. Pero siya yung siya yung inalay niya yung buhay niya para mailigtas tayo. So parang pag nire-reflect ko din na, oo nga, no, yung Lord nga naging merciful sa akin. Ano ba yung karapatan ko para hindi maging mahabagin dun sa ibang tao? Kung ako binigay nga sa akin ng Lord na yung grace and mercy niya, ano yung karapatan ko para hindi ko ibigay sa iba? Diba? Kaya nga sinasabi nyo na, may napanood din ako na hindi tayo magbibigay ng mercy or habag sa ibang tao dahil deserve na, hindi ganun. Kasi magiging merciful tayo kasi yung Lord mismo, ang Diyos mismo, naging merciful sa atin. So yun po, sabi ko, nung nabasa ko to na praise the Lord, sabi ko, para siyang nung binabasa mo yung verse, para siyang bulaklak na unti-unti nabublog kasi una, may tanong ka, tapos bakit, tapos, that's why, ito yung reason. So yun po, no? So as a matter of fact po, binigyan din tayo ng Lord na example, no? Sa mga ganito, no? Kasi nung minura siya, inano siya, pinagdudura siya, pinarusahan siya. Pero ano ginawa niya, di ba? Nung nasa cross nga siya, di ba? Sabi niya, sa Lord, Ama, patawarin mo sila, no? Hindi nila alam ginagawa nila. Like, wow, amazing Lord God. Hallelujah, no? So, lahat ng kasalanan natin, binayaran niya. So, ano ba yung tawag dito? Wala tayong karapatan para hindi magbigay ng maging mabuti even sa kaaway natin. Kasi actually, before tayo tumanggap sa di ba? Kay Lord as Jesus, kay Jesus as our Lord and Savior, kaaway din tayo. Pero syempre, inoperan pa rin na tayo ng eternal life, ng salvation. Wala tayong ginawa para ma-deserve natin yung kaligtasan. Ginawa lang natin is mag-repent and believe na namatay siya para sa bayaran ng kasalanan natin. Like, wow, praise the Lord, sabi ko. Hallelujah, sabi ko, napakabuti ng Lord, no? So yun lang po. Palakpakan po natin ang Lord, no? Amen. Conclusion po pala! Joke lang! Wait lang. Pabasa po sabay-sabay. Sabay-sabay daw, sabay-sabay. 1, 2, 3. Luke 6:27 to 36 teaches that our treatment of our neighbor must not depend on their behavior towards us, but on God's mercy towards us. We treat others with unconditional love, forgiveness, and
generosity, because God is merciful, and we are called to be merciful just as our Father is merciful. Hallelujah, no? Praise the Lord po, no? So, yun nga, tulad po ng ginawa sa atin ng Diyos, no? Pinatawad niya po tayo ng ganun na lang, no? Hindi po natin deserve yung pagmamahal niya. Tapos, faithful pa din po siya kahit na napaka-unfaithful natin, no? So, inilagay ko din po yung definition ng mercy dito. Nakalimutan ko sabihin. Yung mercy is yung not getting the punishment that we deserve, no? Actually, totoo naman po, no? Deserve naman talaga natin yung, yung eternal punishment. Pero yun nga po, since binayaran ng Lord yung kasalanan natin, ano na po tayo ligtas. Maraming salamat po sa Lord, no? Sa paggamit niya po sa akin. Hallelujah. Amen.